Ang Monsanto ay isang pangalan na kinikilala ng maraming tao. Sa loob ng maraming dekada, isa ito sa pinakamakapangyarihang korporasyon sa mundo. Ang kumpanya ay nakatuon sa agrikultura at biotechnology. Gumawa ito ng mga produkto na sinasabi nilang makatulong sa lumalaking populasyon ng mundo. Ang Monsanto ay nakabuo ng mga buto na kayang labanan ang mga peste at makayanan ang mga chemical na pamatay damo. Ang mga produktong ito ay naging napakakaraniwan sa modernong pagsasaka. Mahalagang intindihin ng Monsanto dahil ang impluwensya nito ay umabot na sa ating food supply, sa ating kapaligiran at sa buhay ng mga magsasaka sa buong mundo. Ang kwento ng kumpanya ay isang komplikadong halo ng scientific innovation at malalim, nakakagambalang kontrobersya na patuloy na nakakaapekto sa atin ngayon. Ang kwento ng Monsanto ay nagsimula noong 1901. Ang nagtatag nito, si John Francis Queeny, ay sinimula ng kumpanya sa St. Louis, Missouri. Pinangalanan niya ito sa kanyang asawa, si Olga Monsanto Queeny. Ang pinakaunang produkto ng kumpanya ay hindi pesticide o buto. Ito ay saccharin, isang artificial sweetener. Noong panahong iyon, ang saccharin ay isang revolutionaryong produkto na nag-aalok ng kapalit ng asukal sa isang malawak na merkado. Mabilis na naging pangunahing supplier ng saccharin ang Monsanto sa Coca-Cola Company. Ang maagang tagumpay na ito ay nagpahintulot sa kumpanya na mabilis na lumago. Di nagtagal, pinalawak nito ang operasyon nito lampas sa simpleng food additives. Ang kumpanya ay nagsimulang pumasok sa mundo ng industrial chemicals. Ang paglawak na ito ay nagmarka ng isang malaking pagbabago sa focus ng Monsanto. Nagsimula ang kumpanya na gumawa ng iba't ibang industrial chemicals. Kasama dito ang mga produkto tulad ng caffeine at vanillin. Gayunpaman, nagsimula rin itong gumawa ng mas komplikado at malakas na chemical. Noong 1920s, ang Monsanto ay naging pangunahing producer ng sulfuric acid at polychlorinated biphenyls na mas kilala bilang PCBs. Ang mga chemical na ito ay ginamit sa maraming industrial applications, mula sa electrical equipment hanggang sa coolants. Noong panahong iyon, itinuturing itong mga kahangahangang imbensyon ng modernong chemistry. Kakaunti ang nakakaunawa sa matagalang panganib na idudulot ng mga sangkap na ito sa kalusugan ng tao at sa kalikasan. Nagpatuloy ang paglago ng kumpanya hanggang sa kalagitnaan ng ika-20 siglo. Naging pangunahing manlalaro ito sa lumalagong industriya ng plastics at synthetic fibers. Nakabuo ito ng mga produkto tulad ng AstroTurf, ang sikat na artificial grass. Ang public image ng Monsanto ay isang innovative leader. Ito ay isang kumpanya na nagtutulak sa mga hangganan ng agham para sa ikabubuti ng lipunan. Ang maagang kasaysayan na ito, na nakaugat sa paggawa ng pang-araw-araw na additives at industrial materials, ang naghanda para sa mga susunod na, mas kontrobersyal na ventures ng Monsanto sa agricultural chemicals at genetic engineering. Ang pundasyon ng isang chemical powerhouse ay matatag na naitayo. Matagal bago ang pangalan nito ay nayugnay sa pandaigdigang protesta at environmental concern. Ang isa sa pinakamadilim na kabanata sa kasaysayan ng Monsanto ay ang paggawa nila ng Agent Orange. Ang malakas na herbicide na ito ay malawakang ginamit ng militar ng Estados Unidos noong Vietnam War. Ang layunin nito ay sirain ang mga kagubatan at pananim na nagbibigay ng pagkain at silungan sa mga kalaban. Ang Monsanto ang isa sa mga pangunahing gumawa ng chemical cocktail na ito. Ang Agent Orange ay naglalaman ng napakalason na contaminant na tinatawag na dioxin. Ang substance na ito ay kilala ngayon bilang isang potent carcinogen. Ang paggamit ng Agent Orange ay nagdulot ng mapaminsala at pangmatagalang epekto. Nagdulot ito ng matinding problema sa kalusugan para sa milyon-milyong Vietnamese at maraming American veterans na na-expose dito. Ang mga epekto sa kalusugan na konektado sa Agent Orange exposure ay nakakatakot. Kabilang dito ang iba't ibang uri ng cancer, matinding birth defects, at chronic skin diseases. Sa loob ng maraming henerasyon, ang mga tao sa Vietnam ay nagdusa mula sa patuloy na presensya ng dioxin sa lupa at tubig. Ang chemical ay pumasok sa food chain na nagdulot ng patuloy na krisis sa kalusugan sa maraming komunidad. Sa Estados Unidos, ang mga veterano na bumalik mula sa giyera ay lumaban ng ilang dekada para makakuha ng pagkilala at kompensasyon para sa mga sakit na kanilang nakuha matapos ma-expose. Matagal nang sinasabi ng Monsanto na ginagampanan lang nila ang isang kontrata ng gobyerno at hindi sila responsable sa kung paano ginamit ng militar ang kanilang produkto. Bago pa man ang Vietnam War,
ang Monsanto ang pangunahing gumagawa ng polychlorinated biphenyls o PCBs. Mula noong 1930s hanggang sa ipagbawal ang mga ito noong 1979, ang PCBs ay ginagamit sa lahat ng dako. Nandiyan sila sa mga electrical transformers, capacitors, paints, at caulking compounds. Pinuri sila dahil sa kanilang stability at fire-resistant properties. Gayunpaman, ang mga internal company documents ay nagbunyag kalaunan na alam ng Monsanto ang toxicity ng PCBs sa loob ng ilang dekada. Alam ng kumpanya na ang mga chemical ay naiipon sa kapaligiran at maaring magdulot ng malubhang problema sa kalusugan sa mga hayop at tao. Kasama sa mga problemang ito ang cancer, liver damage, at developmental issues. Sa kabila ng kaalamang ito, patuloy na gumawa at nagbenta ng PCBs ang kumpanya. Sa publiko, pinaliit nila ang mga panganib na nauugnay sa mga chemical. Ang environmental legacy ng PCBs ay nakakagulat. Ang mga persistent organic pollutants na ito ay hindi madaling masira. Nahawahan nila ang mga ilog, lawa at lupa sa buong mundo. Isa sa mga pinakakilalang kaso ay ang bayan ng Anniston, Alabama, kung saan ang isang planta ng Monsanto ay nagkontamina sa lokal na komunidad sa loob ng ilang dekada. Ang mga residente ay nagdusa mula sa hindi pangkaraniwang mataas na bilang ng sakit. Ang malawakang kontaminasyon mula sa PCBs ay nananatiling isang magastos at mapanganib na problema sa kapaligiran na patuloy pa rin nating sinusubukang linisin ngayon. Noong 1980s, nag-iba na naman ang focus ng Monsanto. Malaki ang naging pagpasok nila sa agricultural biotechnology. Sila ang nagpasimula sa paggawa ng genetically modified organisms o GMOs. Ito ay mga halaman na binago ang genetic code sa laboratorio. Ang pinakasikat na gawa ng Monsanto ay ang kanilang Roundup Ready crops. Ang mga pananim na ito, tulad ng soybeans, mais at cotton, ay genetically engineered para makatagal kahit isprayhan ng sariling herbicide ng Monsanto, ang Roundup. Ang pangunahing sangkap ng Roundup ay isang kemikal na tinatawag na glyphosate. Sa sistemang ito, pwedeng isprayhan ng mamagsasaka ang buong bukid ng herbicide. Pinapatay ang mga damo pero hindi nasisira ang mga pananim. Ang teknolohiyang ito ay ipinromote bilang paraan para mapataas ang ani at mas maging efficient ang pagsasaka. Sabi ng Monsanto, makakatulong ang GMOs para masolusyunan ang gutom sa mundo sa pamamagitan ng paggawa ng mas matibay at mas produktibong halaman. Mabilis na naging dominante ang kumpanya sa seed market. Ni-patent nila ang kanilang genetically modified seeds. Ibig sabihin, hindi na pwedeng itabi ng mga magsasaka ang buto mula sa kanilang ani para itanim sa susunod na taon. Kailangan nilang bumili ng bagong buto mula sa Monsanto bawat season. Ang business model na ito ay nagbigay sa kumpanya ng malaking control sa agricultural industry at sa kabuhayan ng mga magsasaka. Maraming magsasaka ang nakaramdam na parang nakakulong sila, umaasa sa isang kumpanya para sa kanilang buto at sa mga kemikal na kailangan para palaguin ang mga ito. Ang control na ito ay nagdulot ng isa pang malaking kontrobersya, ang agresibong legal na taktika ng Monsanto. Naging kilala ang kumpanya sa pagsasampa ng kaso laban sa mga magsasaka. Inakusahan nila ang mga ito ng patent infringement kung ang kanilang patented genes ay natagpuan sa mga bukid ng magsasaka. Sa maraming kaso, sinabi ng mga magsasaka na hindi nila sinasadya ito. Ang pollen mula sa kalapit na GMO fields ay madaling makarating sa kanilang lupa na nagdudulot ng cross-contamination. Sa kabila nito, gumamit ang Monsanto ng isang grupo ng mga investigador at abogado para agresibong ituloy ang mga kasong ito. Nag-file ang kumpanya ng daan-daang kaso laban sa maliliit na magsasaka. Marami sa kanila ay hindi kayang tustusan ang legal na laban-laban sa isang malaking korporasyon. Ang mga aksyon na ito ay lumikha ng takot sa maraming rural na komunidad. Naramdaman ng mga magsasaka na binubuli sila ng isang corporate giant. Sabi ng mga kritiko, ginagamit ng Monsanto ang kanilang mga patent hindi lang para protektahan ang kanilang intellectual property, kundi para tanggalin ang kompetisyon at pilitin ang mga magsasaka na gamitin ang kanilang mga produkto. Ang agresibong pagpapatupad ng mga patent na ito, kasama ang kontrol ng kumpanya sa supply ng buto, ay isang pangunahing dahilan kung bakit maraming tao ang tingin sa Monsanto ay isang mapanganib na monopolyo. Ang pangako ng pagpapakain sa mundo ay natabunan ng realidad ng isang kumpanya na tila mas nakatuon sa kita at kontrol kaysa sa kapakanan ng mga magsasaka. Ang pinagsamang epekto ng mga produkto ng Monsanto sa kalusugan at kapaligiran
ang pangunahing dahilan kung bakit matindi ang pagtutol na kinaharap nito. Ang glyphosate sa Roundup herbicide nito ay sentro ngayon ng isang pandaigdigang debate tungkol sa kalusugan. Ang ahensya ng World Health Organization para sa pananaliksik sa cancer ay kinlasipika ito bilang posibleng carcinogenic sa mga tao noong 2015. Ang finding na ito ay nag-trigger ng libu-libong lawsuits mula sa mga taong nagsasabing ang kanilang exposure sa Roundup ay naging sanhi ng kanilang pagkakaroon ng cancer, lalo na ang non-Hodgkin lymphoma. Ang mga hurado ay nagbigay ng bilyon-bilyong dolyar na danyo sa mga plaintiffs, na nagdagdag sa kawalan ng tiwala ng publiko sa kumpanya at sa pinakasikat nitong produkto. Bukod sa kalusugan ng tao, ang malawakang paggamit ng Roundup ay nagdulot ng malaking epekto sa kapaligiran. Ang matinding pagdepende sa isang herbicide ay nagresulta sa paglabas ng mga superweeds. Ito ay mga damo na nag-evolve upang labanan ng glyphosate, na nagpipilit sa mga magsasaka na gumamit pa ng mas marami o ibang toxic chemicals para kontrolin ang mga ito. Ang chemical treadmill na ito ay nakakasama sa kalusugan ng lupa at biodiversity. Nakokontamina din nito ang mga pinagmumula ng tubig. Bukod pa rito, ipinahihiwatig ng mga pag-aaral na ang glyphosate ay maaring makasama sa mga beneficial insects, kasama na ang mga bubuyog na mahalaga para sa pollination. Ang pangako ng isang mas simpleng sistema ng pagsasaka ay, para sa marami, nagresulta sa isang mas komplikado at nakakasira sa ekolohiya na realidad. Dahil sa mahaba at magulong kasaysayan na ito, maraming tao ang nakikita ang Monsanto bilang simbolo ng corporate greed at panganib sa kaligtasan ng publiko. Para sa kanila, ang kumpanya ay kumakatawan sa isang sistema kung saan ang kita ay inuuna kaysa sa kalusugan ng mga tao at ng planeta. Itinuturo nila ang mga dekada ng toxic chemical production, ang environmental contamination, ang health crises na konektado sa Agent Orange at PCBs, at ang agresibong business practices sa GMO market. Ang pananaw na ito ay nakakakita ng isang pattern ng pag-uugali isang kumpanya na paulit-ulit na nagtatago ng mga panganib ng mga produkto nito habang ipinopromote ang mga ito bilang beneficial innovations. Ang malalim na takot na ito ay hindi lang tungkol sa isang kumpanya, kundi tungkol sa kakulangan ng regulasyon at oversight para sa mga makapangyarihang korporasyon. Mahalaga ang pag-aaral tungkol sa kasaysayan ng Monsanto kahit na ang kumpanya mismo ay binili ng Bayer noong 2018. Ang pangalan ng Monsanto ay maaring nawala na, ngunit ang mga produkto nito, ang mga legal na pananagutan nito at ang mga genetic technologies nito ay nananatili. Ang mga kontrobersya tungkol sa GMOs, pesticides at corporate control sa ating food supply ay mas relevant ngayon kaysa dati. Ang pag-unawa sa kwentong ito ay nakakatulong sa atin na magtanong ng mahahalagang katanungan. Sino ang dapat kumontrol sa ating pagkain? Paano natin babalansehin ang agricultural innovation sa kaligtasan ng kapaligiran at ng tao? Ang madilim na kasaysayan ng Monsanto ay nagsisilbing isang malakas na babala. Pinapaala nito sa atin ang pangangailangan para sa transparency, accountability at patuloy na pagbabantay kapag ang mga korporasyon ay may malaking kapangyarihan sa mahalagang aspeto ng ating buhay.